treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong i-analyze ngayon partially. Ito'y napakagandang marker. Ulo ng dragon or serpent or big snake plus big plus sign or cross sign na napakalaki. Kaya ito'y malaking deposito. Kaya ano pang inihintay natin? Atin na ito i-analyze. Pero bago tayo magpatuloy, of course, shoutout muna tayo sa ating mga katiyats all over the Philippines, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Sana nasa mabuting kalagayan ng lahat. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-subscribe ang channel. Click that subscribers button. Okay, at ating mga katiyats in abroad. Kumusta kayo dyan? Sa lahat ng sulok ng mundo na mayroong Pilipino, mabuhay kayong lahat dyan. Okay, so ito na. Ito, giant cross sign. At nakabuka dito, talagang talagang magandang pagkagawa. At alam nyo ang rason kung bakit masyadong malaki ito. Dahil malaki nga ang deposito. At sinigurado ng Hapon na kahit anong layo nila ay makikita nila ito, matatanaw. Matatanaw itong sign na ito. Nasa ito eh. Nasa gilid ng creek. Kaya napakaganda. Ito, creek tong dito. Creek yan. Okay, ngayon ay kung tingnan natin ang proportion sa tao, mas malaki pa ang cross kaysa tao, kaya super laki ang nakalagay dyan. Kaya nga lang merong ulo ng serpente, diba? Nakanganga yan, kaya napakadelikado. Pero yung mata, napakalalim ang pagkano. Ngayon, unahin nyo muna ito pag kilatis. Tingnan nyo tong mata. Baka may laman yan, baka malalim yan. Pwedeng merong sucker deposit yan. Kaya tingnan nyo, baka nilagyan lang yan ng takip, diba? At kapag natanggal yung takip, ay baka merong mga alahas dyan, o baka diamonds. Okay, ano bang kahulugan itong nakanganga na higanting ahas or serpent? Of course, sa treasure codes and sign, ang nakangangang snake ay nagsasabi na get out, danger. So danger talaga yan kapag nakanganga. Pero kapag nakasara, siya ay nagsisilbing pointer ang ulo. Ang ulo niya ay pointer kapag sarado. Pero kapag nakanganga, nagsasabi siya na kwe daw or be careful, danger. So danger talaga yan, lalong nakanganga. Grabe, ang ganda ng paggagawa. Ngayon, dahil creek siya, nandyan nga ang creek. Itong cross, nagsasabi to na treasure in the water, in the creek. So ang treasure ay nasa tubig ng creek. Ayan, katulad ito ng ating dinikod nung isang araw. Cross yun na hindi ganong malaki pero nasa creek. Nasa gitna ng creek mismo yun. Ito naman ay nasa gilid ng creek. Pero pareho pa rin ang kanilang meaning. Okay, so dito dalawang pointer nito. Ang mata, of course nilagyan yan ng mata dahil importante yan. So tingnan nyo ang mata nito kung see-through or tagusan ba yan doon sa kabila. Tingnan nyo kung papunta siya dito. Kung tagus siya at ganito ang angle niya, tumatama sa may creek. Kasi ito'y treasure in the water. Kaya nasa creek talaga ito. So kung tatama sa creek, ang butas kapag sinilip nyo parang teleskopyo, ay doon yung digging spot. Ngayon kung sarado yan, kung hindi siya tagusan, hindi true and true, ibig sabihin ay dito tayo papunta. Sa kabila tayo pupunta. Kung hindi siya
tagusan. So dito tayo papunta kung saan siya tumitingin. Sa tingin ko ay ang creek ay paliko to, lumiliko yata yung creek pag ganyan, di ba? Kasi treasure in the water eh. Kaya ang tinitingnan nito ay creek pa rin. So malayo ito kasi kung ano natin to, kung susukatin natin yan by inch, grabe ang haba niyan, di ba? 3 dipa yata yan eh. 3 dipa. Kaya malayo. Diyan sa sign, makikita natin na pwedeng nasa 100 to 200 meters ang layo nito. Kaya tingnan nyo sa ganitong layo, sa tinitingnan ng mata. No, siguradong merong counter sign ang tinitingnan ng mata nito. Itong serpente. Hindi yan lalagyan ng mata kung walang purpose ang mata. Ang mata ay tumitingin. Nakatingin kung saan yung nakabaon. At nakanganga siya dahil nagsasabi siya na careful kayo sa paghukay. Ang ahas ay ano yan eh, poisonous chemicals. Hindi sumasabog kapag ahas ang marker. Kapag ganyan. So poisonous chemicals, poisonous gas ang meron. Kaya sa tubig eh. So kung sa tubig, malamang ay nag-expire na yung chemical kasi tubig eh, umaagos. Kaya maganda. Pero kung isinama sa paglagay sa box ang chemical and then nakalagay sa garapa or garapon, ay delikado pa rin. Pero kung sabihin natin box and then bukas na yung yung nilalagyan ng mga buti, basag na, nilalagyan ng chemical, so wala na, expire na. Kaya yan yung maganda kasi ang creek ay free flowing water. Kaya kung may poison or chemical, siguradong natatangay ng tubig. Okay, so ang pangalawang nito, so ito na yung ating direksyon. Yung pinakauna, sundan natin ang mata. Malayo talaga siya, malayo. 100 to 200 estimate natin dahil sa laki ng cross. Okay, kung sukatin yan by inch and then convert to meters, naku, ang layo-layo, di ba? 1 inch is 1 meter. Ganyan ang ating ratio. So kung to sabihin natin yan ay 300 inches 300 meters ang layo, di ba? 300 inches tong haba ng cross. So 300 meters, malayo nga siya. Okay, ngayon pangalawang paghanap nito, direksyon. Pangalawang direksyon ay sundan natin tong mahaba na ito, portion. Itong mahaba na parte ng cross, yan yung pointer niya. So papunta siya dito sa baba. So sigurado tubig ang tinuturo niya. So yan ang ating pangalawang paghanap, mismo sa gilid ng bato na yan sa baba, kung saan nakaturo itong mahaba na parte ng cross. So ayan. Kung ang sundan natin na symbol ay cross, so dito tayo. So ito yung ating pangalawang paraan sa paghanap. Okay, yan ay malaking cross or kahit maliit na cross, treasure underwater or treasure in the creek. Kaya nga lang ay napakalaki talaga nitong ulo ng serpente. At pati ang cross sign ay napakalaki. So expected tayo na malaking deposito ang meron. So ano bang nilagyan ng malaking deposito sa creek? Yan ay hinulman nila. Yung mga gold bars ay binuhusan ng simento at nagkaroon ng concrete box. Hindi kasi pwedeng kahoy na box ang lalagyan dyan kasi tubig, siguradong mawawasak. Kaya ginawa nila concrete box, binuhusan. Ang mga gold bars ay nasa loob.
So halimbawa ito yung nilagay yung gold bars at binuhusan ng concrete, kaya naghugis concrete box ang item. At kung nakabaon yan, of course, noong unang panahon ay siyempre wala pang di ba? Wala pang water pump na ginagamit ng Hapon. So mano-mano yung paghukay nila diyan. Ang ginawa nila, dinitor nila ang tubig, gumawa ng isang kanal palayo para hindi ganong merong tubig ang creek. Sa kanila ito hukay ng gitna. Ang gitna ng creek, wala ng tubig. Kapag editor ang tubig, kapag gagawa sila ng isang channel or ibang dadaanan ng tubig. And then pag tapos ng ibaon nito, ay ibalik nila muli ang daluyan ng tubig sa natural. And then makikita natin na ang item ay nasa gitna na ng creek, underwater na. Ganyan kagaling ang Hapon magbaon, kaya merong mga treasure in the creek na medyo malalim kapag ganitong mga signs na big deposit na. So estimated na lalim dyan dahil may tubig pa rin yan dahil creek. Kahit na na-detour nila yung kanal, na-detour nilang agos ng tubig, basa pa rin yan, so mahirap hukayin. So estimated kung nalalim dyan ay 5 to 7 meters. So 5 to 7 meters ang lalim. At makikita ang malapad na concrete box. Estimate ko 3 by 4 feet ang ang lapad ng concrete. Kapag nakita nyo yung ganyang kalapad na concrete, jackpot na yan. Kaya kung maghukay dyan, ay ganun din ang gawin kung anong ginawa ng Hapon. Editor ang tubig, gagawa ng bagong channel para tutuyo ang dinadaanan ng tubig. At of course, para makasigurado, gamitan nyo ng locator or scanner at mga detector ang estimated na digging spot para sigurado. Alright, so kayo magpaalam ng mga katiyats hanggang sa muli. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam at ingat kayong lahat.